Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod, handang maghatid ng isang kwentong pupuspos sa ating mga puso ng iba't ibang emosyon. Sabi nila, ang pinakamalalim na sugat ay hindi nakikita ng mata at kung minsan, ang lunas na matagal na nating hinahanap sa siyensya at salapi ay matatagpuan pala sa isang paraang simple, isang paraang pinaniniwalaan na ng ating mga ninuno, isang paraang nangangailangan lang ng bukas na puso at hindi sumusukong pag-asa. Paano kung ang katahimikang bumabalot sa isang pamilya ay hindi pala isang sumpa, kundi isang pinto na naghihintay lang ng tamang himig upang bumukas? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang lihim na bumabalot sa ang lihim ng Villa Amihan. Ang dambuhalang gate na bakal ng Villa Amihan ay bumukas nang walang kahit anong ingay, na para bang isang bibig na tahimik na lumalamon sa anumang papasok dito. Para kay Hiraya Manalastas, ang bawat pag-usad ng sinasakyan niyang taxi papasok sa malawak na lupain ay isang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Mahigpit ang hawak niya sa luma niyang bag na naglalaman ng iilang pirasong damit at ng lahat ng pag-asang natitira sa kanya. Diyos ko, kayo na po ang bahala, bulong niya sa sarili. Ang mga matay nakatutok sa mansyon na unti-unting lumalaki sa kanyang paningin. Villa Amihan. Ang pangalan ay nagpapahiwatig ng isang malamig at sariwang hangin. Ngunit ang kanyang nadarama ay isang bigat, isang katahimikang nakabibingi. Ang damuhan ay perpektong gupit. Ang mga halaman ay tila pinipinturahan sa kanilang mga pwesto. At ang bahay mismo, isang modernong obra maestra ng salamin at bato, ay tila walang buhay. Maganda ito, oo. Ngunit isang gandang malamig. Isang gandang tila nakakulong sa sarili itong karangyaan. Isang unipormadong kasambahay ang sumalubong sa kanya sa pinto. Walang ngiti, tanging isang magalang na tango lamang. Iginiya siya nito papasok sa isang sala na mas malaki pa sa buong bahay nila sa Baryo Kalinaw. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang at ang mga muebles ay mukhang mas mahal pa sa lahat ng ari-ariang naipundar ng kanyang mga magulang sa buong buhay nila. Maghintay ka rito. Darating na si Sir Gideon, sabi ng babae bago siya iniwang mag-isa sa gitna ng sala. Umupo si Hiraya sa dulo ng isang mamahaling sofa, hindi nangangahas na isandal ang kanyang likod. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras. Nilibot niya ng tingin ang paligid. May mga mamahaling painting sa dingding, mga eleganteng palamuti, ngunit wala ni isang family picture. Walang bakas ng tawanan, walang tanda ng isang masayang tahanan. Ilang sandali pa, narinig niya ang mga yabag mula sa malaking hagdanan. Isang lalaking matangkad at may matipunong pangangatawan ang bumaba. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na polo shirt at slacks, ngunit ang aura nito ay pumuno sa buong silid. Ang kanyang buhok ay makapal at bahagyang magulo, at ang kanyang mga mata, doon natigilan si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay malalim, tila pagod, at may bakas ng isang kalungkutang matagal nang naninirahan doon. Ito si Gideon Del Fuego. Ikaw si Hiraya Manalastas? Tanong nito. Ang boses ay direkta at walang emosyon. Tumayo si Hiraya, nanginginig ang mga tuhod. Opo, sir. Hindi siya ngumiti. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Alam mo na siguro ang magiging trabaho mo rito. Ikaw ang magiging personal na tagapag-alaga ng anak ko, si Sinag. Opo, sir. Nabanggit po sa akin ng ahensya. May mga patakaran sa bahay na ito, Hiraya. Pagpapatuloy ni Gideon, ang bawat salita ay may bigat. Una, lahat ng sasabihin ng doktor ni Sinag, ni Dr. Alcaraz ay batas. Ang kanyang mga gamot
ang kanyang therapy, ang kanyang pagkain. Lahat ay dapat sundin ng walang tanong. Pangalawa, ayokong may naririnig na kung ano-anong kwentong barbero o pamahiin. Dito, siyensya lang ang pinaniniwalaan namin. Maliwanag ba? Ang huling pangungusap ay tila isang patalim na tumusok sa puso ni Hiraya na lumaki sa mga turo at halamang gamot ng kanyang lola. Ngunit tinago niya ang kanyang naramdaman. Kailangan niya ang trabahong ito. Maliwanag po, sir. Sagot niya. Pilit na pinatatag ang kanyang boses. Mabuti. Halika, ipakikilala kita sa kanya. Sinundan ni Hiraya si Gideon paakyat sa hagdan. Huminto sila sa tapat ng isang puting pinto. Bago ito buksan, humarap muli si Gideon sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi siya nakakarinig. Kahit anong ingay ang gawin mo, hindi kanya maririnig. May kirot na gumuhit sa puso ni Hiraya sa paraan ng pagkakasabi ni Gideon noon. Tila isang pinal na hatol. Pagbukas ng pinto, isang silid na puno ng mga mamahaling laruan ang bumungad sa kanila. Sa gitna ng sahig, nakaupo ang isang batang lalaki na may buhok na kasing itim ng kay Gideon at balat na maputi. Nakatalikod ito sa kanila, abala sa pag-aayos ng mga building blocks. Sinag, tawag ni Gideon, kahit alam niyang walang saysay. Lumapit si Hiraya, at nang lumingon ang bata, napahinto siya sa paghinga. Si Sinag ay may mukha ng isang anghel. Ang kanyang mga mata ay malalaki at bilugan, ngunit tulad ng kanyang ama, mayroon itong bakas ng kalungkutan. Isang kalungkutan na hindi dapat makita sa isang 8 taong gulang na bata. Hindi ito tumingin sa kanila. Ang mga mata nito ay nakatutok sa sinag ng araw na tumatama sa sahig, tila may sariling mundong ginagalawan. Dito napansin ni Hiraya ang isang bagay na kakaiba. Hindi man ito tumitingin sa kanila. Ang ulo nito ay bahagyang nakatagilid na para bang may pinakikinggan ito. Hindi gamit ang tainga, kundi gamit ang buong katawan. Hindi ito isang batang walang laman ang mga mata. Ito ay isang batang nagmamasid, isang batang naghihintay. Gabi. Ang katahimikan sa Villa Amihan ay mas mabigat kapag madilim na. Nasa loob si Hiraya ng kanyang maliit na kwarto, isang silid na masinop, pero walang personal na gamit. Dito, sa kaligtasan ng 4 na sulok, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga luha. Naalala niya ang kanyang lola Iska. Naalala niya ang amoy ng mga pinakuluang dahon ng bayabas, ang init ng mga palad nito kapag hinahaplos ang kanyang likod. Ang lahat ng sakit, apo, ay may lunas, sabi nito sa kanya noon. Minsan, ang lunas ay wala sa gamot, kundi nasa pananampalataya at pagmamahal. At naalala niya ang dahilan kung bakit siya napadpad sa lugar na yon. Ang malaking utang na iniwan ng isang kumpanya ng gamot na ninakaw ang formula ng herbal na lunas ng kanyang lola. Ang utang na iyon ang kumitil sa buhay ng kanyang lola at nagbaon sa kanilang pamilya sa kahirapan. Ang trabahong ito ang tanging pag-asa niya. Ngunit paano niya matutulungan ang sarili kung sa bawat pagtingin niya kay Sinag, ang nakikita niya ay isang batang uhaw sa pagmamahal, isang kaluluwang tila nakakulong. Hindi siya mapakali. Ang imahe ng malungkot na mga mata ni Sinag ay hindi maalis sa kanyang isipan. Bumangon siya sa isang desisyong nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso at hindi sa kanyang isip. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Naglakad siya sa pasilyo na walang sapin sa paa. Bawat hakbang ay maingat. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa malalaking bintana. Huminto siya sa tapat ng silid ni Sinag. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Sumilip siya sa loob. Ang bata ay mahimbing na natutulog, ngunit kahit sa pagtulog, ang kanyang mukha ay may bakas ng kalungkutan. Hindi na napigilan ni Hiraya ang sarili. Pumasok siya sa loob. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kandilang gawa sa beeswax
at pinatuyong dahon ng mansanilya, isang bagay na lagi niyang daladala, ang tanging alaala mula sa kanyang lola. Sinindihan niya ito, isang banayad at nakakakalmang amoy ang kumalat sa hangin. Umupo siya sa sahig sa tabi ng kama ni Sinag. Tinitigan niya ang payapang mukha ng bata, ang mahahabang pilik mata nito na lumilikha ng anino sa mapuputing pisngi. Dito, sa liwanag ng kandila, mas lalo niyang nakita ang bakas ng kalungkutan na tila nakaukit na sa murang mukha nito. Hindi ka bingi, bulong ni Hiraya. Ang mga salita ay isang panalangin. Ang iyong pandinig ay hindi sira. Ito'y natutulog lamang, nakakandado, at kailangan lang natin hanapin ang tamang susi. Inilapit niya ang kanyang mukha. Sapat lang upang maramdaman ng bata ang init na nagmumula sa kanya. At pagkatapos, sa pinakamahinang tinig na kaya niya, sinimulan niyang humimig. Hindi ito isang kantang may liriko. Ito ay isang oyaying sinauna, isang himig na ipinamana sa kanya ng kanyang lola Iska, isang himig na ayon sa matanda ay kayang pakalmahin ang isang umiiyak na diwa at gisingin ang isang natutulog na kaluluwa. Ang tunog ay malumanay, paulit-ulit, na parang daloy ng tubig sa isang batis o ihip ng hangin sa mga dahon ng kawayan. Ang bawat nota ay puno ng kanyang pananabik, ng kanyang pag-asa para sa batang nasa harapan niya. Sa una, walang nangyari. Patuloy lang sa mahimbing na pagtulog si Sinag. Ngunit hindi tumigil si Hiraya. Ipinagpatuloy niya ang pag-awit, ipinikit ang kanyang mga mata, at itinuon ang lahat ng kanyang enerhiya sa himig na yon. Naramdaman niya ang init ng kandila sa kanyang balat, naamoy ang bango ng mansanilya, at sa kanyang isip, kinakausap niya ang natutulog na diwa ni Sinag. At doon, may gumalaw. Isang bahagyang pagkurap ng mga pilik mata ni Sinag. Napahinto sa paghinga si Hiraya, ngunit hindi siya tumigil sa pag-awit. Pinanatili niya ang himig, mas lalo pa itong pinaninindigan. Muling gumalaw ang mga pilik mata ng bata. Mas mabilis sa pagkakataong ito. Ang kanyang paghinga ay tila bahagyang bumilis. Ang maliliit niyang mga kamao na nakapatong sa ibabaw ng kumot ay bahagyang umikot. Tila may isang bagay sa loob niya ang nagigising, isang bagay na matagal nang hindi gumagalaw. At mula sa mga labi ng bata, isang tunog ang kumawala. Hindi isang salita, hindi isang sigaw, kundi isang mahinang, halos hindi marinig na ungol. Isang tunog ng pagtutol o marahil isang paggising. Biglang napatakip ng bibig si Hiraya upang pigilan ang isang hikbi ng pagkagulat. Napatigil siya sa pag-awit, ang puso niya'y tumitibok ng napakabilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kandila ay patuloy na nagliliwanag sa pagitan nila. Isang munting saksi sa nangyari. Sa gitna ng katahimikan ng bilya-amihan, sa loob ng isang silid na matagal nang binalot ng katahimikang medikal, isang himig mula sa nakaraan ang tila nakahanap ng siwang. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang katahimikan ay sumagot. Nasa loob ng kanyang opisina si Gideon Del Fuego, napapalibutan ng dilim na tanging binabasag lamang ng malamig na liwanag mula sa kanyang laptop. Ang tasa ng kapeng kanina pa niya tinititigan ay malamig na, kasing lamig ng pag-asang unti-unti nang namamatay sa kanyang puso. Pagod siya. Isang pagod na hindi kayang pawiin ng kahit ilang oras na tulog. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nagkalat ang mga folder, mga medical report, mga resibo mula sa mga espesyalista sa iba't ibang panig ng mundo, mga resulta ng laboratorio na iisa lang naman ang sinasabi, profound congenital sensory neural hearing loss. Permanent, irreversible. Isinara niya ang kanyang mga mata at marahas na hinilot ang kanyang sentido. Walang katapusang pader. Iyon ang buhay nila ni Sinag. Gaano man karaming pera ang ibuhos niya,
Gaano man kahuhusay na doktor ang konsultahin niya, nananatili silang nakakulong sa likod ng isang makapal at hindi magigibang pader ng katahimikan. May isang bagay na gumugulo sa kanya ngayong gabi. Isang hindi maipaliwanag na kabalisahan. Karaniwan, sa mga oras na ito ay sinusubukan na niyang matulog, ngunit ngayon ay may isang puwersang pumipigil sa kanya. Isang ama na may pakiramdam na may hindi tama. Dahil sa bugso ng damdamin, binuksan niya ang isa pang application sa kanyang laptop, ang live feed mula sa mga security camera ng mansyon. Isang pag-uugaling na buo niya dahil sa pag-aalala, isang paraan upang masigurong ligtas ang kanyang anak kahit na siya'y nasa malayo. Pinili niya ang kamera na nakatutok sa silid ni Sinag. Inaasahan niyang makita ang isang payapang silid, ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. Ngunit hindi iyon ang kanyang nakita. Nandoon, sa tabi ng kama ng kanyang anak, ang bagong katulong, si Hiraya. Agad na kumunot ang noo ni Gideon. Anong ginagawa niya riyan? At pagkatapos ay nakita niya ang liwanag. Isang maliit, nagbabagang liwanag mula sa isang kandila. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likod na mabilis na naging isang nag-aalab na galit. Ang unang patakaran, ang pinakamahalagang patakaran, walang kung ano-anong pamahiin. Siyensya lang. At ang babaeng ito, sa unang gabi pa lamang niya, ay nagdala ng apoy at kung anong ritual sa silid ng kanyang anak. Mabilis pa sa kidlat ang pag-init ng kanyang ulo. Ito ay isang kalapastanganan, isang direktang pagsuway sa kanyang pinakamahigpit na utos. Ang lahat ng pagod na kanyang nararamdaman ay napalitan ng bagsik. Hindi na siya nag-isip pa, padabog siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang ingay ng pag-urong nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kanyang opisina. Lumabas siya. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay mabigat at puno ng galit. Ang mga salitang handa na niyang isambulat sa babae ay nag-uunahan sa kanyang isipan. Lumayas ka. Sinisanti ka na. Nakarating siya sa tapat ng pinto ng silid ni Sinag. Hindi na siya kumatok. Gamit ang puwersang nagmumula sa kanyang poot, marahas niyang itinulak ang pinto. Ang malakas na pagtama nito sa pader ay lumikha ng isang nakabibinging miyongong ingay na dapat sana'y gigising sa kahit sinong natutulog. Anong kalokohan Ang sigaw niya ay namatay sa kanyang lalamunan. Ang mga salitang handa niyang ibato ay biglang umurong na parang tinulak pabalik ng isang di nakikitang puwersa. Natigilan siya sa may pintuan. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Ang eksenang inaasahan na niya, isang babaeng nagsasagawa ng kung anong ritual na may usok at bulong, ay hindi ang kanyang natagpuan. Ang nakita niya ay si Hiraya, nakaluhod sa sahig. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot dahil sa kanyang biglaang pagpasok. Ang kandila ay nagbibigay ng isang mahinahon at maliit na liwanag sa pagitan nila. Ngunit hindi si Hiraya ang nagpatigil sa kanya. Ang kanyang mga mata ay napako sa kanyang anak. Si Sinag ay hindi natutulog. Gising ito. Nakadilat ang mga mata. Ngunit hindi iyon ang nakapagpahinto sa pagtibok ng puso ni Gideon. Mula sa kanang mata ng kanyang anak, isang butil ng luha ang dahan-dahang gumagapang pababa sa kanyang pisngi. Isang luha. Sa loob ng 8 taon, sa kabila ng daan-daang tusok ng karayom, nang hindi mabilang na mga pagsusuri ng mga masasakit na therapy, hindi niya kailanman nakitang lumuha si Sinag. Hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa lungkot. Ang kanyang anak ay palaging nasa isang mundong tila walang emosyon, isang mundong tahimik at walang pakiramdam. Ngunit ngayon, may isang luha. Isang totoo, kumikinang na patak ng tubig alat. At ang mga kamay nito ay bahagyang nakaangat. Ang mga daliri ay nakakuyom malapit sa kanyang tainga, na para bang may isang bagay itong narinig na nagdulot sa kanya ng isang damdaming hindi pa niya kailanman naramdaman.
Ang lahat ng galit ni Gideon, ang lahat ng kanyang pag-aakusa ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang damdaming mas malakas, mas nakalilito, isang lubos na pagkamangha. Ang pader na matagal nang nakapalibot sa kanyang puso ay biglang nagkaroon ng bitak. Dahan-dahan siyang humakbang papasok. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanyang anak. Tiningnan niya ang basang bakas na iniwan ng luha sa pisngi ni Sinag. Tiningnan niya ang pagtataka sa mga mata nito. At pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin kay Hiraya na ngayon ay nanginginig na sa takot. Ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay hindi na galit. Ito'y garalgal, nanginginig, at puno ng isang desperadong pag-asa na matagal na niyang kinalimutan. Ano? Hirap niyang sinabi. Anong ginawa mo sa kanya? Ang tanong ni Gideon Del Fuego ay bumitin sa hangin. Mas mabigat pa kaysa sa katahimikang matagal nang bumabalot sa silid. Para kay Hiraya, ang bawat salita ay parang isang malakas na dagundong. Ang nanginginig niyang mga tuhod ay halos hindi na siya kayang suportahan. Ito na. Ito na ang katapusan. Paalisin na siya at maswerte na kung hindi pa siya isumbong sa pulis. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin, hindi ang puot na inaasahan niya ang nakita niya sa mga mata ng amo. Ang nakita niya ay isang malalim na pagkalito, isang pagkauhaw sa kasagutan. Huminga siya ng malalim, hinugot ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Ang lakas na ipinamana ng kanyang lola, Iska. Wala po akong ginawang masama, sir. Nanginginig niyang simula. Papatawad po kung nilabag ko ang utos ninyo. Hindi ko po sinasadya. Diretsuhin mo ako. Putol ni Gideon. Ang boses ay mahina, ngunit may diin. Ano ang ginawa mo? Bakit siya umiyak? Tumingin si Hiraya sa bata, na ngayon ay payapa nang nakapikit muli, na para bang ang lahat ay isang panaginip lamang. Ngunit ang basang bakas ng luha sa pisngi nito ay isang hindi maikakailang katotohanan. Naniniwala po kasi ako, sir, dahan-dahan niyang sinabi, pinipili ang bawat salita, na ang pandinig ni Sinag ay hindi po sira. Ito po ay nakakandado, nakakulong. May isang bagay na humaharang dito na hindi kayang makita ng kahit anong makina. Kumunot ang noo ni Gideon, isang pamilyar na kislap ng pag-aalinlangan at pagkainis ang bumalik sa kanyang mga mata. Nakakandado? Anong klaseng pamahiin yan, Hiraya? Narinig mo ba ang sinabi ko kanina? Siyensya ang pinaniniwalaan dito. Ang pinakamahuhusay na doktor sa mundo na ang nagsabi sa akin na wala ng pag-asa. Alam ko po yun, sir. Mabilis niyang sagot. Isang pahiwatig ng determinasyon ang pumalit sa kanyang takot. Pero ang siyensya po, sinusuri ang pisikal na katawan. Ang lola ko po, isang manggagamot sa aming baryo. Itinuro niya sa akin na minsan, ang sakit ay nasa kaluluwa. Minsan, ang isang matinding takot o lungkot ay kayang magkulong ng isang pandama. Si Gideon ay naglakad-lakad sa loob ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang baywang. Isang malinaw na tanda ng kanyang panloob na pakikibaka. Ang utak niya, na si nanay na maniwala sa datos at ebidensya, ay sumisigaw na isa itong kalokohan. Ngunit ang kanyang mga mata, ang kanyang pusong pagod na, ay nakakita ng isang bagay na hindi maipaliwanag ng datos, isang luha. Kaya ang ginawa mo, yung pag-awit, yung kandila, hirap niyang dugtong. Ang himig po ay para gisingin ang kanyang natutulog na diwa, paliwanag ni Hiraya. At ang kandila na may halong mansanilya para po pakalmahin ang anumang takot na bumabalot sa kanya. Iyon lang po, isang panalangin na may kasamang himig. Huminto si Gideon sa paglalakad at hinarap siya. Ang kanyang mga mata ay matalim. Sinusuri ang bawat galaw ni Hiraya. Ilang taon kong sinubukan ng lahat. Ang pinakamahal na hearing aid, ang pinakabagong therapy,
mga operasyong mapanganib. Lahat, bigo. At ikaw, sa isang gabi, gamit ang isang kanta at kandila, nagpakita siya ng isang bagay na hindi ko pa nakikita sa buong buhay niya. Paano? Hindi alam ni Hiraya kung paano sasagutin iyon. Hindi ko rin po alam, sir. Ang alam ko lang po ay ang itinuro sa akin at ang sinasabi ng puso ko. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga paghinga. Si Gideon ay tila nakikipagdigma sa kanyang sarili. Ang kanyang buong buhay ay itinayo sa lohika at kontrol. Ang paniwalaan si Hiraya ay nangangahulugang isuko ang lahat ng iyon at tumalon sa isang kawalan na walang kasiguraduhan. Ngunit ang pagtingin sa mukha ng kanyang anak na natutulog, sulit na subukan. Sige, biglang sabi ni Gideon. Ang salita ay tila nagulat kahit sa sarili niya. Napatingala si Hiraya. Sir? Sabi ko, sige. Pag-uulit niya, mas matatag na ngayon. Ituloy mo ang ginagawa mo. Lumapit siya at ang kanyang titig ay naging seryoso. Pero may mga kondisyon. Una, gagawin mo lang ito kapag ako ay narito. Gusto kong makita ng dalawang mata ko ang lahat. Pangalawa, at pinakamahalaga sa lahat, walang sino man ang makakaalam nito. Lalo na si Dr. Alcaraz. Walang makakaalam na sumusuway tayo sa kanyang mga utos. Kapag may nakaalam nito o kapag nakita kong may masamang epekto ito kay Sinag, hindi lang kita sisitantihin. Hiraya, ididemanda kita. Maliwanag? Para kay Hiraya, ang mga salita ay parehong isang banta at isang biyaya. Ang takot ay nandyan pa rin, ngunit natabunan ito ng isang napakalaking pasasalamat. Binigyan siya ng pagkakataon. Opo, sir. Maliwanag na maliwanag po. Sabi niya, isang tunay na ngiti, ang unang sumilay sa kanyang mga labi simula nang tumapak siya sa mansyon. Isang lihim na kasunduan. Isang alyansang nabuo sa pagitan ng isang desperadong ama at isang katulong na may hindi pangkaraniwang pananampalataya. Isang kasunduang mapanganib at puno ng alinlangan, ngunit para sa kanila, ito ang tanging sinag ng pag-asa sa isang madilim na gabi. Kinabukasan, ang lahat ay tila bumalik sa normal. Ngunit nang sumapit ang gabi, isang bagong ritual ang nabuo. Pagkatapos umalis ng mga yaya at nurse, si Gideon ay tahimik na papasok sa silid ni Sinag. Uupo siya sa isang silya sa sulok, isang tahimik na tagamasid, at si Hiraya, na may halong kaba at pag-asa, ay sisimulan ng kanyang ginagawa. Sa unang gabi ng kanilang kasunduan, naramdaman ni Hiraya ang bigat ng mga mata ni Gideon na nakatitig sa bawat galaw niya. Ngunit nang magsimula siyang humimig, ang lahat ng iyon ay naglaho. Ang tanging mahalaga ay si Sinag. Habang umaawit si Hiraya, napansin ni Gideon ang isang bagay. Ang kanyang anak, na karaniwang hindi mapakali sa pagtulog, ay tila mas payapa. Ang mga balikat nito ay mas relax. Ang paghinga ay mas malalim. Walang luha ngayong gabi, ngunit merong isang kapayapaan na bihira niyang makita sa bata. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi tinitingnan ni Gideon ang kanyang anak bilang isang pasyente na kailangang gamutin. Nakikita niya si Sinag, ang kanyang munting anghel, na tila dinuduyan ng isang himig na hindi man naririnig ng tainga, ay nararamdaman naman ng puso. Isang maliit na ngangiti ang muntik ng sumilay sa kanyang mga labi. Ding-dong! Ang tunog ng doorbell mula sa ibaba ay biglang bumasag sa katahimikan, kasing lakas ng isang kulog sa isang maaliwalas na langit. Ang himig ni Hiraya ay naputol. Ang kapayapaan sa silid ay biglang naglaho. Nagkatinginan sila ni Gideon, parehong may pagkabigla sa kanilang mga mukha. Sino ang bibisita ng ganoong kagabi? Maya-maya pa, narinig nila ang boses ng kanilang mayordoma.
mula sa ibaba na tumatawag kay Gideon. Sir Gideon, narito po si Dr. Alcaraz. May dala raw po siyang bagong resulta ng test mula sa Amerika. Ang mga mata ni Gideon at Hiraya ay muling nagtagpo, ang pagkabigla ay napalitan ng isang damdamin. Isang dalisay na sindak. Ang pangalan ni Dr. Alcaraz ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa pundasyon ng munting pag-asang kasi simula palang buuin ni Gideon at Hiraya. Ang sindak sa kanilang mga mata ay hindi maikakaila. Itago mo yan, bilis! Pabulong ngunit mariing utos ni Gideon kay Hiraya. Itinuturo ang kandilang nagliliwanag pa sa ibabaw ng maliit na mesa. Parang natauhan, mabilis na kumilos si Hiraya. Maingat, ngunit mabilis niyang hinipan ng kandila at ang silid ay muling binalot ng dilim. Itinago niya ito sa kanyang bulsa. Ang init nito'y nararamdaman pa rin niya sa kanyang balat. Samantala, si Gideon ay nagmamadaling ayusin ang kanyang sarili. Ikinuyom niya ang kanyang mga palad, huminga ng malalim, at pilit na pinakalma ang kumakabog niyang dibdib. Ang pagiging isang desperadong ama ay kailangan niyang itago. Ang kailangan makita ni Dr. Alcaraz ay ang kliyente niyang mayaman, makatuwiran, at lubos na nagtitiwala sa siyensya. Manatili ka rito. Huwag kang lalabas. Huling bilin niya kay Hiraya bago mabilis na lumabas ng silid. Isinasara ang pinto sa likuran niya. Pagbaba niya sa hagdanan, naroon na si Dr. Alcaraz sa sala. Nakaupo ng komportable na parang pag-aari niya ang lugar. Isang lalaking nasa mga 50 anyos, may manipis na salamin, at laging nakasuot ng mamahaling Amerikana. Ang kanyang ngiti ay laging magalang, ngunit ang kanyang mga mata ay laging mapanuri. Gideon, pasensya na sa abala. Alam kong gabi na. Bati nito, tumatayo. Pero kararating lang ng resulta mula sa mga kasamahan natin sa Johns Hopkins. Naisip kong importante na maibigay ko sa iyo agad. Walang problema, Ricardo. Mabutit dumating ka. Sagot ni Gideon. Pilit na pinapanatili ang isang kalmadong tono habang kinakamayan ito. Kape? Wag na. Ang gusto ko lang ay masilip sandali ang ating pasyente. Sabi ng doktor. Ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Gideon. Sige, tulog na siya, pero tara't tingnan natin. Habang paakyat sila, ang bawat hakbang ay tila isang mabigat na pagsubok para kay Gideon. May amoy bang naiwan ng kandila? May bakas bang naiwan si Hiraya? Ngunit kailangan niyang magtiwala. Tahimik nilang binuksan ang pinto. Si Sinag ay mahimbing na natutulog. Lumapit si Dr. Alcaraz sa kama. Kinuha ang isang maliit na penlight mula sa kanyang bulsa at maingat na sinilip ang mga mata ng bata. Kinuha niya ang otoscope at sinuri ang mga tainga nito. Isang pamilyar na ritual na paulit-ulit nang ginawa. Ang kanyang vital signs ay matatag, gaya ng dati. Sabi ni Dr. Alcaraz sa isang professional na tono. Ngunit pagkatapos ay huminto siya. Bahagya siyang yumuko, tinititigang mabuti ang mukha ni Sinag. Kakaiba. Anong kakaiba? Tanong ni Gideon, hindi maitago ang bahagyang panginginig sa kanyang boses. Ang kanyang facial muscles, tila mas relax kaysa karaniwan, at ang tension sa kanyang mga balikat ay nabawasan. Sabi ng doktor, mas para sa sarili niya kaysa kay Gideon. Itinuwid niya ang kanyang tayo at hinarap si Gideon. Mayroon bang anumang pagbabago sa kanyang routine? Bagong gamot? Bagong pagkain? Wala. Lahat ay pareho pa rin. Sinusunod namin ang lahat ng utos mo. Mabilis na sagot ni Gideon, umiiwas ng tingin. Ang mga mata ni Dr. Alcaraz ay lumibot sa silid at pagkatapos ay tumuon sa nakasarang pinto ng banyo. Doon niya nakita ang isang anino sa ilalim ng pinto. Nandyan ba ang bagong tagapag-alaga? Tanong niya. Ang tono ay kaswal, ngunit ang mga matay matalim.
Natigilan si Gideon. Oo. Si... si Hiraya. Maari ko ba siyang makausap sandali? Walang nagawa si Gideon kundi tumango. Binuksan niya ang pinto at tinawag ang pangalan ni Hiraya. Lumabas ang dalaga, ang mga matay nakatungo sa sahig. Halatang kinakabahan. Nginitian siya ni Dr. Alcaraz. Ikaw pala si Hiraya. Taga saan ka, Hija? Sa probinsya po, Doktor. Mahinang sagot ni Hiraya. May karanasan ka na ba sa pag-aalaga ng mga batang may espesyal na pangangailangan? Wala po. Pero masipag po akong matuto. Tumango-tango ang doktor na para bang sinusuri ang bawat sagot nito. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin pabalik kay Gideon. Gideon, maaari ba tayong mag-usap sa iyong opisina? Mayroon lang akong ilang bagay na kailangang linawin. Ang ilang bagay na yon ay naging isang sermon. Sa loob ng opisina ni Gideon, ang magalang na ngiti ni Dr. Alcaraz ay naglaho, napalitan ng isang seryoso at halos mapanuring ekspresyon. Hindi ko gusto ang nakikita ko, Gideon. Simula niya siya. Inilapag ang isang folder sa mesa. Ang mga resulta mula sa Amerika, kinukumpirma lang nito ang ating alam na. Walang pagbabago. Ngunit ang biglaang pagbabago sa muscle tension ng bata, kahit gaano kaliit, ay isang anomalya. At sa mundo ng medisina, ang mga anomalya ay kadalasang babala. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Gideon. Ang ibig kong sabihin ay may isang bagong variable sa equation na ito. At iyon ay ang katulong mo. Diretsong sabi ni Dr. Alcaraz. Gideon, ilang taon na tayong magkasama sa labang ito. Alam mo kung gaano ako kametikuloso. Ayokong may anumang unregulated stimuli na maaaring makaapekto sa maselang neurological pathways ng iyong anak. Ang mga taong galing sa probinsya, madalas ay may dala silang mga paniniwala, mga halamang gamot, mga kung ano-anong pamahiin na sa tingin nila ay makakatulong, ngunit sa katotohanan ay maaring magdulot ng permanenteng pinsala. Ang bawat salita ng doktor ay parang lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Gideon. Ang luha, ang pag-asa, lahat ng yon ay biglang nabahiran ng duda. Paano kung tama si Alcaraz? Paano kung ang ginagawa ni Hiraya ay hindi lunas, kundi isang panganib? Matapos umalis ng doktor, nanatili si Gideon sa kanyang opisina. Tulala. Ang folder na iniwan ni Dr. Alcaraz ay tila isang mabigat na paalala ng katotohanan. Tumayo siya at sumilip mula sa bintana ng kanyang opisina na tanawang hardin. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya si Hiraya. Kinukuha nito ang mga sinampay na tuwalya na naiwang nakalimutan. Ang kanyang mga galaw ay simple, ang kanyang anyo ay payak. Isang ordinaryong babae mula sa probinsya. Sino siya para labanan ng siyensya? Sino siya para kontrahin ang hatol ng pinakamahuhusay na isipan sa mundo? Ang pag-asa na naramdaman ni Gideon kanina ay unti-unting kinakain ng takot na ipinunla ni Dr. Alcaraz. Ang isip niya ay nagtatalo. Ang puso niya ay naguguluhan. Crying! Nagulat siya nang tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan sa screen. Dr. Alcaraz. Nanginginig niyang sinagot ito. Gideon! Sabi ng boses sa kabilang linya. Malamig at walang paligoy-ligoy. Pinag-isipan kong mabuti. Hindi ako mapapalagay. Para sa kaligtasan ng bata, kailangan mong paalisin ang katulong na yan. Kung hindi, hindi ko na kayang managot sa anumang mangyayari sa kanya. Ang linya ay namatay. Naiwan si Gideon na hawak ang telepono. Ang mga salita ng doktor ay umuugong sa kanyang tainga na parang isang hatol. Paalisin si Hiraya. Paalisin ang tanging tao na nagbigay sa kanya ng isang patak ng pag-asa sa loob ng 8 taon. Ang siyensya ay nagbigay ng kanyang babala. At ngayon, ito'y nagbigay ng kanyang utos. Ang mga sumunod na araw sa Villa Amihan ay binalot ng isang panibagong tensyon. Mas mabigat, mas nakakakaba.
Ang utos ni Dr. Alcaraz ay parang isang espada na nakabitin sa ulunan ni Hiraya. Ngunit sa pagtataka ng dalaga, wala siyang narinig mula kay Gideon. Hindi siya sinisante, hindi siya pinagalitan. Sa halip, ang amo niya ay naging mas tahimik, mas malayo. Nadarama ni Hiraya ang pagbabago. Ang lihim nilang kasunduan ay hindi na nasundan. Hindi na pumupunta si Gideon sa silid ni Sinag pagsapit ng gabi. At si Hiraya, dahil sa takot at paggalang sa namumuong pader sa pagitan nila, ay hindi na rin nangahas na sindihan ang kanyang kandila o humimig ng kanyang uyayi. Ang villa ay bumalik sa dati nitong katahimikan, isang katahimikang malamig at walang buhay. At kasabay ng pagbabalik ng katahimikang iyon ay ang unti-unting pagbabalik ng kalungkutan sa mga mata ni Sinag. Isang hapon, habang nagpupunas ng alikabok sa malawak na opisina ni Gideon, naramdaman ni Hiraya ang bigat ng pagmamasid sa kanya. Nakatayo si Dr. Alcaraz sa may pintuan, nakahalukip-kip. Ang mga mata ay matalim sa likod ng kanyang salamin. Mas dumalas ang pagbisita nito sa mansyon. Kung dati ay lingguhan, ngayon ay halos araw-araw na. At sa tuwing naroon ang doktor, pakiramdam ni Hiraya ay para siyang isang kriminal na binabantayan. Mag-ingat ka sa mga papel na yan, Hija, sabi ni Dr. Alcaraz. Ang boses ay magalang ngunit may pahiwatig ng pagbabanta. Mahalaga ang mga yan. Opo, doktor, sagot ni Hiraya, hindi tumitingin. Habang inaayos niya ang isang bunton ng mga folders sa gilid ng mesa ni Gideon, isang pamilyar na logo ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang asul at berdeng simbolo ng isang dahon na nakapaloob sa isang bilog. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mas mabilis. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat. Iyon ang logo. Ang logo ng Pharmacorp, ang dambuhalang kumpanya ng gamot na kumamkam sa formula ng herbal na lunas ng kanyang lola Iska. Ang kumpanyang nagdemanda sa kanila, nagpabagsak sa kanilang munting kabuhayan at nagdulot ng sakit sa puso na siyang ikinamatay ng kanyang lola. Ang logo na yon ay nakatatak sa kanyang isipan, isang simbolo ng kawalan ng hustisya at ng lahat ng nawala sa kanya. Nanginginig ang kanyang kamay habang itinutuwid ang folder. Tinitiyak na hindi mapapansin ni Dr. Alcaraz ang kanyang reaksyon. Bakit may dokumento ng Pharmacorp sa opisina ni Gideon? Ano ang koneksyon nito sa doktor? Ang mga tanong ay bumagabag sa kanya buong araw. Ang dating simpleng takot niya kay Dr. Alcaraz ay napalitan ng isang mas malalim na damdamin. Paghihinala. Kinagabihan, hindi na natiis ni Gideon ang katahimikan. Ang mga salita ni Dr. Alcaraz ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan, ngunit ang imahe ng luha sa pisngi ni Sinag ay mas malakas ang hatak. Hindi niya sinisante si Hiraya dahil sa isang bahagi ng kanyang pagkatao, isang bahaging kinasusuklaman ng kanyang makatuwirang isip ay umaasa pa rin. Matapos niyang patulugin si Sinag, lumabas siya sa hardin para magpahangin. Doon niya nakita si Hiraya, tahimik na nagdidilig ng mga halaman, ang mukha'y naliliwanagan ng ilaw mula sa poste. Ang lungkot sa mukha nito ay hindi maikakaila. Nilapitan niya ito. Hiraya. Nagulat ang dalaga at muntik nang mabitawan ang hawak na pandilig. Sir Gideon, hindi ka pa natutulog? Tanong niya. Ang boses ay mas malumanay kaysa sa karaniwan. Hindi pa po ako inaantok, sir. Sagot nito. Umiiwas ng tingin. Pasensya na, biglang sabi ni Gideon. Pasensya na kung naging mailap ako nitong mga nakaraang araw. Marami lang akong iniisip. Sa wakas ay tumingin sa kanya si Hiraya. Naiintindihan ko po. Ang totoo, hindi ko alam kung ano ang dapat paniwalaan. Pag-amin ni Gideon, ang kanyang boses ay puno ng pagod. Sabi ng isip ko, makinig ako sa doktor, pero ang puso ko, may iba itong sinasabi. Ang pag-amin na yon ay sapat na para kay Hiraya. Isang maliit na ngiti ang namuo sa kanyang mga labi.
Kung minsan po, sir, ang puso ang mas nakakaalam. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikang malamig. Ito'y isang katahimikang puno ng hindi masambit na mga damdamin. Lumapit pa ng kaunti si Gideon. Ang bango ng mga bulaklak sa gabi ay tila humalo sa simpleng amoy ng dalaga. Alam mo, Hiraya, sabi ni Gideon, halos pabulong na. Noong gabing iyon, noong nakita ko ang luha ni Sinag, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Ano po iyon, sir? Pag-asa. Ang salitang yun ay parang isang mainit na haplos sa puso ni Hiraya. Naglakas loob siyang magtanong, Sir, bakit po may mga dokumento ng PharmaCorp sa opisina ninyo? Ang tanong ay biglaan at nakita ni Hiraya ang bahagyang pagkagulat sa mukha ni Gideon na mabilis ding nawala. Iyon. Sila ang supplier ng ilan sa mga gamot na sinusubukan namin para kay Sinag. Si Dr. Alcaraz ang contact person namin doon. Bakit mo natanong? Ang puso ni Hiraya ay tila nanlamig. Si Dr. Alcaraz, ang PharmaCorp, ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan at ang nabubuong larawan ay nakakatakot. Ngunit bago pa siya makasagot, may ibang nangyari. Dahil sa pag-amin ni Gideon at sa pagiging malapit nila sa isa't isa sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang damdaming hindi inaasahan ang namuo. Dahan-dahang itinaas ni Gideon ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri na sanay humawak sa mga papeles ng negosyo at mga medical report ay marahang hinaplos ang isang hibla ng buhok na naligaw sa mukha ni Hiraya. Ang paghaplos ay magaan, ngunit para kay Hiraya, ito ay parang isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan. Napatingala siya at ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Gideon, hindi na ang amo niya ang nakita niya, kundi isang lalaking nalulunod sa kalungkutan. At sa mga mata ni Hiraya, hindi na ang katulong ang nakita ni Gideon, kundi isang babaeng may dalang liwanag. Ang kanilang mga mukha ay dahan-dahang nagkalapit. Ang pagitan sa kanila ay unti-unting nawawala. Ang kanilang mga paghinga ay nagsasama. Kilig. Isang purong, hindi inaasahang kilig ang namayani sa kanilang dalawa. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, isang tanong ang biglang sumagi sa isipan ni Hiraya. Isang tanong na mas malakas pa sa anumang damdamin. Nanginginig. Umatras siya ng bahagya. Ang mahika ng sandali ay nabasag. Sir, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan na dulot ng kanyang natuklasan. Si Dr. Alcaraz po, gaano niyo po katagal ng pinagkakatiwalaan? Ang tanong ni Hiraya ay bumasag sa mahikang namamagitan sa kanila. Ang init ng sandali ay biglang napalitan ng lamig. Nakita ni Gideon ang pag-atras sa mga mata ng dalaga. Isang pag-atras na tumusok sa isang sugat sa kanyang puso na matagal na niyang pilit na binabaliwala. Bumitaw siya at humakbang paatras na para bang napaso. Ang pag-aalinlangan sa mukha ni Hiraya ay mas masakit pa sa isang sampal. Si Ricardo? Sagot niya. Ang boses ay bumalik sa dati nitong formalidad na wala na ang lambing ng ilang sandali kanina. Siya ang kasama ko mula pa noong una. Mula pa noong araw na binigay ng mundo ang hatol nito kay Sinag. Naupo si Gideon sa isang batong upuan sa hardin. Ang kanyang mga balikat ay biglang bumagsak dahil sa isang hindi makitang bigat. Hindi niya tiningnan si Hiraya. Sa halip ay itinuon niya ang kanyang mga mata sa madilim na kalangitan. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit na katahimikan sa mundo, Hiraya? Tanong niya. Ang boses ay basag. Hindi ito ang katahimikan sa silid ng anak ko, kundi ang katahimikan matapos sabihin ng isang doktor ang mga salitang, wala na po tayong magagawa. Ang katahimikang yon, nakakabingi. Hindi nagsalita si Hiraya, ngunit lumapit siya at naupo sa di kalayuan. Binibigyan siya ng espasyo ngunit ipinaparamdam na hindi siya nag-iisa.
Noong una naming nalaman ang kondisyon ni Sinag, kasama ko ang asawa ko noon, pagpapatuloy ni Gideon, ang bawat salita ay tila isang tinik na binubunot mula sa kanyang lalamunan. Si Elara, maganda siya, perpekto, at gusto niya ng isang perpektong buhay, isang perpektong pamilya, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Nang marinig niya ang sinabi ng doktor, hindi siya umiyak, hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya si Sinag, ang aming munting anghel, na para bang isa itong basag na laruan, isang bagay na depektibo. Ang mga alaala ay bumalik sa kanya. Kasing linaw ng araw kung kailan nangyari ang lahat. Ang malamig na silid ng ospital, ang blangkong mukha ni Elara, ang bigat sa kanyang dibdib na halos hindi niya makahinga. Kinagabihan, pag-uwi namin, inimpake niya ang kanyang mga gamit. Walang salita, walang paalam. Ang tanging sinabi niya bago siya umalis ay, "Hindi ko kayang magpalaki ng isang sirang bata, Gideon. Hindi ko kaya." At umalis na siya. Iniwan niya kami. Iniwan niya si Sinag na parang isang bagay na walang halaga. Sa wakas, tumingin si Gideon kay Hiraya. Ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Sa kanyang mga mata, nakita ni Hiraya ang sakit ng isang lalaking pinagtaksilan, ang sakit ng isang amang nasaktan para sa kanyang anak. Mula noon, sabi niya, ang boses ay nanginginig na. Ipinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para ayusin si Sinag. Gagamitin ko ang lahat ng pera ko. Hahanapin ko ang lahat ng siyentipikong paraan. Dahil sa isip ko, kapag gumaling si Sinag, mapapatunayan ko sa kanya, sa buong mundo, na hindi siya sira, na hindi siya isang pagkakamali. Ang pag-amin na yon ay nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na siya'y hubad at walang kalaban-laban. Hinintay niya ang paghuhusga mula kay Hiraya, ngunit sa halip, ang nakita niya sa mga mata ng dalaga ay isang malalim na pag-unawa. Naiintindihan ko po, mahinang sabi ni Hiraya, ang pagkawala ng isang minamahal, nag-iiwan po iyan ng isang sugat na hindi nakikita. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Nang mawala po ang Lola Iska ko, pakiramdam ko ay nawala na rin ang lahat ng liwanag sa buhay namin. Ang tanging naiwan sa akin ay ang mga turo niya at ang alaala ng kanyang pagmamahal. Ang simple ngunit taos-pusong mga salita ni Hiraya ay parang isang balsamo sa sugatan niyang puso. Sa unang pagkakataon, may isang taong nakaintindi sa bigat na kanyang dinadala nang hindi siya hinuhusgahan. Sa piling ninyo ni Sinag, sir, pagpapatuloy ni Hiraya. Kahit sa mga sandaling tahimik lang tayong nagmamasid sa kanya, nararamdaman ko po ang init ng isang pamilya. Ang salitang pamilya ay tumama kay Gideon. Oo, yun pala yun. Ang mga gabi ng kanilang lihim na kasunduan, ang mga sandali ng pinagsasaluhan nilang pag-asa, iyon ang pinakamalapit sa pakiramdam ng isang tunay na tahanan na naramdaman niya sa loob ng maraming taon. Tumayo siya at lumapit kay Hiraya. Ang pagitan sa kanila ay muling nawala. Ngunit ngayon, hindi na ito dahil sa simpleng atraksyon. Ito ay dahil sa isang koneksyon na mas malalim, isang koneksyon na nabuo mula sa pinagsamahan nilang sakit at pag-asa. Muli niyang itinaas ang kanyang kamay at sa pagkakataong ito, ang kanyang paghaplos sa pisngi ni Hiraya ay puno ng pasasalamat at pagsuyo. Ang balat nito ay malambot. Ang init nito ay totoo. Hindi na niya nakikita ang isang katulong. Ang nakikita niya ay isang babaeng may pusong kayang maghilom. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo at ang kanilang mga mukha ay dahan-dahang naglapit. Ang pag-aalinlangan ay nawala na. Ang natira na lang ay ang pangunawa, ang pangako ng isang bagong simula. Ang labi niya ay isang pulgada na lang ang layo sa labi nito. Birdses! 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 Sang marahas at hindi inaasahang tunog ang biglang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang cellphone ni Gideon sa kanyang bulsa
ay nag-vibrate ng napakalakas na para bang isang alarma ng sunog. Ang mahika ay muling nabasag, mas marahas kaysa kanina. Napamura si Gideon sa kanyang isipan at inis na kinuha ang telepono. Ngunit nang makita niya ang pangalan sa screen, ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Dr. Alcaraz calling. May isang masamang premonisyon na kumalat sa kanyang buong katawan. Nanginginig niyang sinagot ito. Ricardo? Gideon, pumunta ka rito sa ospital. Ngayon din! Ang boses sa kabilang linya ay hindi kalmado. Ito'y puno ng pagkasindak. Ano? Bakit? Anong nangyayari? Si Sinag. Binigyan ko siya ng bagong experimental na gamot kaninang hapon para sa nerve stimulation. Ngayon, kinukumbulsyon siya, Gideon. Hindi namin mapatigil. Ang mundo ni Gideon ay gumuho. Ang mga salita ay parang mga punyal na sabay-sabay tumusok sa kanyang puso. Kumbulsyon, experimental na gamot. Papunta na ako, sigaw niya. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Hiraya. Ang kanyang muka ay nababalot ng purong takot. Ang lahat ng lambing at pagsuyo ay napalitan ng isang desperadong pangamba. Hinawakan niya ang braso ng dalaga, ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at nanginginig. Kailangan nating pumunta sa ospital, sabi niya. Ang boses ay garalgal. Bilisan mo, kailangan nating pumunta doon ngayon. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong bangungot. Ang mga ilaw ng syudad ay humahalo sa isa't isa sa paningin ni Hiraya. Isang testamento sa tulin ng pagpapatakbo ni Gideon sa kanyang sasakyan. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig sa loob ng kotse ay ang garalgal na paghinga ni Gideon at ang malakas na kabog ng dibdib ni Hiraya na halos bumasag sa kanyang mga tadyang. Ang lalaking katabi niya ay hindi na ang Gideon na nakita niya sa hardin kanina lang. Ang Gideon na humaplos sa kanyang pisngi na nagbukas ng kanyang puso ay biglang naglaho. Ang kahalili nito ay isang estrangherong may mga matang nag-aapoy sa takot. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela na para bang doon nakasalalay ang buhay ng kanyang anak. At para kay Hiraya, ang bawat segundo sa tabi ng estrangherong ito ay isang walang hanggang pagdurusa. Pagdating nila sa emergency room, isang eksena ng organisadong kaguluhan ang sumalubong sa kanila. Ang amoy ng antiseptic ay matapang. Ang tunog ng mga makinang tumititipa ay nakabibingi. Mga nurse at doktor na mabilis na kumikilos. At sa gitna ng lahat ng ito, sa isang kama sa emergency bay, ay nakahiga si Sinag. Ang puso ni Hiraya ay tila piniga hanggang sa mawalan ng hangin. Ang munting anghel ay maliit na maliit tingnan sa laki ng kama. Ang kanyang balat ay maputla. Ang kanyang mga labi ay may bahid ng kulay ube. Ang kanyang munting katawan ay nanginginig sa ilalim ng puting kumot. Isang kumbulsyon na ayaw tumigil. May mga wire na nakakabit sa kanyang dibdib at ulo at isang IV line ang nakatusok sa kanyang braso. Gideon! Si Dr. Alcaraz, nakasuot ng puting coat na para bang isang baluting pangdigma, ang sumalubong sa kanila. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng propesyonal na pag-aalala. Mabutit nakarating kayo agad. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Anong nangyari? Sigaw ni Gideon. Ang boses ay basag sa pagkataranta. Lumapit siya sa kama, ngunit pinigilan siya ng isang nurse. Kalmado ngunit mabilis na nagsalita si Dr. Alcaraz. Ang kanyang mga salita ay tila mga patalim na isa-isang tumatagos sa puso ni Hiraya. Ito ang kinatatakutan ko, Gideon. Ang bagong gamot na ibinigay ko sa kanya, isang beta blocker para sa nerve stimulation, ay dapat sana'y ligtas. Daan-daang pag-aaral na ang sumuporta rito. Ngunit mukhang nagkaroon ng isang matinding adverse reaction. Isang bagay ang pumasok sa kanyang sistema na hindi dapat naroon. Isang bagay? Anong bagay?
Tanong ni Gideon. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa nanginginig na katawan ng kanyang anak. Dito, ibinaling ni Dr. Alcaraz ang kanyang mga mata kay Hiraya. Ang kanyang tingin ay hindi nag-aakusa. Sa halip, ito'y puno ng isang nakakalokong awa. Hiraya, sabi niya sa isang malumanay na tono, mayroon ka bang ipinainom o ipinahid kay Sinag nitong mga nakaraang araw kahit anong uri ng halaman, langis, tsa? Natigilan si Hiraya. Wala po. Wala po akong... Doktor, ano ito? Sabi ng isang nurse, iniabot kay Dr. Alcaraz ang isang maliit na piraso ng tela na nakuha mula sa damit pantulog ni Sinag. Kinuha ito ni Dr. Alcaraz at inamoy. Ipinakita niya ito kay Gideon. Mayroon itong bahagyang manilaw-nilaw na mantsa at isang malabong amoy ng mansanilya. Ganyan ang amoy ng kwarto niya kagabi, sabi ng doktor. Ang kanyang boses ay puno ng isang malungkot na pagkadiskubre. Gideon, ang ilang halamang gamot ay nagtataglay ng mga alkaloid na kapag humalo sa ilang partikular na gamot ay nagiging lason, isang lason na direktang umaatake sa central nervous system. Hindi po totoo yan, sigaw ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Kandila lang po iyon, pampakalam lang, wala pong lason doon. Ngunit ang kanyang mga salita ay nawalan ng saysay. Ang kanyang emosyonal na pagtanggi ay tila isang pag-amin sa harap ng kalmado at siyentipikong paliwanag ng doktor. Ang mga nurse sa paligid ay napatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghuhusga. Tumingin siya kay Gideon, naghahanap ng tulong, ng pag-unawa. Naghahanap siya ng lalaking nakita niya sa hardin, ngunit wala na ito. Ang tiningnan ni Gideon ay si Sinag, pagkatapos ay ang piraso ng tela, at sa huli, si Hiraya. Ang mga mata niya ay hindi na nagpapakita ng pagkalito. Wala nang bakas ng pag-asa o ng damdaming namuo sa pagitan nila kanina. Ang tanging nakikita na lang ni Hiraya sa mga mata ni Gideon ay ang pinakamasakit sa lahat. Isang dalisay na takot. Takot na mawala ang kanyang anak. At sa ilalim ng takot na yon, isang malamig na galit na nakadirekta sa kanya. Paano mo nagawa ito sa kanya? Bulong ni Gideon, ang bawat salita ay isang hiwa sa puso ni Hiraya. Hindi na niya ito tinawag sa pangalan. Isa na lang siyang ikaw. Sir, maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa niya, humahakbang palapit. Huwag kang lalapit. Sigaw ni Gideon na parabang siya ay isang sakit na nakakahawa. Sa sandaling iyon, tila may isa pang plano si Dr. Alcaraz. May kinuha siyang isang brown na envelope mula sa kanyang briefcase. Inabot niya ito kay Gideon na parang isang bagay na ayaw niyang hawakan. Ayaw ko sanang gawin ito, Gideon, sabi ng doktor. Ang boses ay puno ng pekeng pagsisisi. Dahil sa hinala ko, ipinahanap ko ang background ng pamilya niya. Ayon sa mga record na nakuha ko, hindi ito ang unang beses na nasangkot ang pamilya Manalastas sa ganitong kaso. Mayroon silang kasaysayan ng panloloko gamit ang mga hindi aprobadong herbal na lunas. Ang mga salitang iyon ang pumatay sa anumang natitirang pag-asa ni Hiraya. Isang kasinungalingan, isang napakalaking kasinungalingan na binalot sa anyo ng katotohanan. Nanginginig na kinuha ni Gideon ang envelope. Hindi niya ito binuksan, hindi na kailangan. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay sapat ng hatol. Ang tiwalang sinimulan nilang buuin sa hardin ay hindi lang nabasag. Ito'y dinurog hanggang sa maging pulbos. Iniwan si Hiraya na nakatayo sa gitna ng kaguluhan, mag-isa. Ang ingay ng ospital ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na pagbasag ng kanyang puso. Ang lason ng kasinungalingan ay matagumpay na naisalin at siya ang tinuturong may sala. Ang biyahe pabalik sa Villa Amihan
ay binalot ng isang katahimikang mas masakit pa sa kahit anong sigaw. Si Sinag ay naiwan sa ospital. Sa wakas ay nakalma na ng mga gamot, ngunit nasa ilalim pa rin ng masusing obserbasyon. Si Hiraya ay nakaupo sa passenger seat, ngunit sa pagitan nila ni Gideon ay may isang pader na mas matibay pa kaysa sa bakal. Hindi niya tinitingnan si Hiraya. Hindi niya kaya. Ang bawat paghinga ng babaeng katabi niya ay parang isang paalala ng kanyang katangahan. Paano siya nagpabulag? Paano niya ipinagkatiwala ang buhay ng kanyang anak sa isang estranghera, sa mga kwentong barbero, sa isang himig at kandila? Ang pag-asa na naramdaman niya sa hardin kanina ay isa na ngayong lason na kumakalat sa kanyang mga ugat. Ito ay naging katumbas ng pagkakanulo. Ang imahe ni Sinag na nangingisay sa kama ng ospital ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang maputlang mukha nito, ang mga wire, at ang lahat ng iyon dahil sa kanya. Dahil sa isang sandali ng kahinaan, isang sandali kung kailan hinayaan niyang manaig ang kanyang puso laban sa kanyang utak. Hindi na muli, ipinangako niya sa sarili. Hinding-hindi na. Ang brown na envelope na ibinigay ni Dr. Alcaraz ay nakapatong sa dashboard, isang pisikal na representasyon ng kanyang kabiguan. Pamilya ng mga manloloko. Ang mga salita ay tumatatak sa kanyang isipan. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng mansyon, umuulan na. Maliliit na patak na dahan-dahang lumalakas na para bang nakikidalamhati ang langit. Hindi pa rin siya nagsasalita. Bumaba siya ng sasakyan at naglakad papasok ng bahay. Ang bawat hakbang ay mabigat. Narinig niya ang mga yabag ni Hiraya sa likuran niya. Sumusunod sa kanya papasok sa malawak at tahimik na sala. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng chandelier, sa wakas ay hinarap niya ito. Ang lalaking humarap sa kanya ay hindi na ang lalaking kanyang nakilala. Ang mga mata nito, na minsan niyang nakitaan ng pag-asa at pagsuyo, ay isa na ngayong 2 piraso ng malamig na bato. Walang emosyon, walang awa. Sir Gideon, pakiusap po, nagsusumamong sabi ni Hiraya. Ang boses ay paos dahil sa pinipigilang pag-iyak. Kailangan niyo pong maniwala sa akin. Hindi ko po kayang saktan si Sinag. Mahal ko po ang anak ninyo. Ang salitang mahal ay tila isang insulto para kay Gideon. Isang ngisi, isang mapait at walang kagalakang na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mahal? Ulit niya. Ang boses ay puno ng lason. Iyan din ba ang sinasabi ng pamilya mo sa mga taong niloloko nila? Isang kandila, isang kanta, at pagkatapos ay hihingi ka ng pera para sa isang milagrong hindi naman darating. Hindi po. Sigaw ni Hiraya. Ang sakit mula sa akusasyon ay mas matindi pa sa isang sampal. Hindi po kami manloloko. Ang Pharmacorp, sila po ang manloloko. Sila ang nagnakaw sa amin. Tumigil ka na. Putol ni Gideon. Ang kanyang boses ay biglang naging ubod ng lamig. Ayoko nang makarinig ng kahit anong kasinungalingan. Mula sa simula, sinabi ko sa iyo ang patakaran. Hindi ka nakinig. Inilagay mo sa panganib ang buhay ng anak ko. Lumapit ito sa kanya. At sa bawat hakbang nito, palapit ay isang hakbang naman ang pag-atras ni Hiraya hanggang sa maramdaman niya ang malamig na pader sa kanyang likuran. Wala na siyang maatrasan. Ikaw ay isang katulong dito, Hiraya. Iyon lang, sabi ni Gideon. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa kanya. Ngunit ang agwat sa pagitan ng kanilang mga mundo ay parang isang karagatan. Nagkamali ako. Nagkamali akong isipin na maaaring may higit pa roon. Isang pagkakamaling hindi ko nauulitin. Ang bawat salita ay isang punyal. Ang kanyang puso, na kanina lang ay buong-buo nang ibinigay niya, ay dinudurog ngayon sa kanyang harapan. Kunin mo ang mga gamit mo. Utos ni Gideon, ang kanyang boses ay walang bakas ng anumang emosyon. At umalis ka na sa pamamahay ko. Ngayon din. Pero sir, ang ulan, gabi na po. Pagmamakaawa niya.
Wala akong pakialam. Sagot nito, tumalikod na para bang tapos na ang usapan at isa na lang siyang bagay na kailangang itapon. Gusto kong pagbalik ko mula sa ospital mamaya, wala ka na rito. Umakyat si Hiraya sa kanyang munting silid na parang isang kaluluwang nawawala. Ang kanyang mga paa ay halos hindi niya maramdaman. Ang pag-iyak na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Napaluhod siya sa sahig. Ang katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang sakit. Ang sakit ay hindi mailarawan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, mabilis niyang iniligpit ang kanyang iilang gamit. Ang mga damit na may pag-asa niyang isinilid sa bag nung una siyang dumating ay isinisilid niya ngayong muli. Basang-basa na ng kanyang mga luha. Bago siya tuluyang umalis, dumaan siya sa silid ni Sinag. Ang silid ay tahimik. Ang mga laruan ay nakatiwangwang. May isang bagay siyang iniwan sa ibabaw ng kama ng bata. Isang maliit na ibong gawa sa pinatuyong dahon ng niyog. Isang laruang itinuro sa kanya ng kanyang lola. Isang munting paalam. Isang huling piraso ng kanyang puso na iiwan niya sa bahay na yon. Hindi siya umalis kaagad. Hindi niya kayang bumalik sa ospital. Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinanood niya ang lahat. Nakita niya ang anino ni Hiraya na nagmamadaling naglalakad sa pasilyo. Hindi niya nakikita ang mga luha nito, ngunit nararamdaman niya ang bigat ng bawat hakbang nito. Nang bumukas ang malaking pinto sa ibaba at lumabas ang maliit na figura ni Hiraya sa gitna ng lumalakas na ulan, isang bagay sa loob ni Gideon ang gustong sumigaw. Isang bagay ang gustong tumakbo at pigilan siya. Ang bahagi ng kanyang puso na naniwala, na umasa. Ngunit pinigilan niya ito. Ang imahe ni Sinag sa ospital ay mas malakas. Ang takot ay mas makapangyarihan. Nakatayo lang siya roon, sa likod ng salamin, habang pinapanood ang babaeng nagdala ng kapirasong liwanag sa madilim niyang mundo na dahan-dahang nilalamon ng dilim at nang walang tigil na buhos ng ulan. Nang sumara ang dambuhalang gate at ang anino ni Hiraya ay tuluyan ng naglaho, doon lamang gumuho ang tindig ni Gideon. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang mansyon ay mas tahimik pa kaysa dati. Ang puso niya ay basag. At siya ay naiwang mag-isa sa gitna ng katahimikang mas masakit, mas mabigat, at mas permanente kaysa sa katahimikang dulot ng kondisyon ng kanyang anak. Lumipas ang mga araw na parang mga multo sa Villa Amihan. Nakalabas na si Sinag mula sa ospital, ngunit ang batang bumalik sa mansyon ay iba na. Kung dati ay mayroon siyang sariling mundong tahimik, ngayon ang mundong iyon ay naging isang kulungan na walang bintana. Wala nang sigla ang kanyang mga mata. Hindi na niya pinapansin ang sinag ng araw na tumatama sa sahig. Tinatanggihan niya ang lahat ng kanyang paboritong pagkain. Ang mga therapy session niya kay Dr. Alcaraz ay naging isang walang katapusang labanan. Si Sinag ay nagpupumiglas, umiiling, at kung minsan ay nananakit pa, mga bagay na hindi niya kailanman ginawa noon. Ang kapayapaan, kahit gaano kailap, na minsan nang naramdaman sa bata, ay ganap nang naglaho. At si Gideon, gabi-gabi, ay tahimik na nagmamasid sa pagdurusa ng kanyang anak. Ang bawat pagiling ni Sinag, ang bawat pagtanggi nito sa gamot, ay parang isang dagdag na tinik sa kanyang puso. Ang kaluwagan na dapat sana'y naramdaman niya dahil ligtas na ang kanyang anak ay hindi dumating. Sa halip, ang dumating ay isang mas malalim na pagkabalisa, isang pakiramdam na may isang bagay na napakamali. Isang gabi, habang inaayos niya ang kumot ni Sinag, may nahawakan siyang isang bagay sa ilalim ng unan nito. Kinuha niya ito. Isang maliit na ibon na gawa sa tuyong dahon ng niyog. Simple lang ang pagkakagawa, ngunit pulido. Alam niya kung kanino ito galing. Hinawakan niya ang munting laruan. Ito na lang ba ang natitirang alaala ni Hiraya sa bahay na ito? Isang bagay na maliit at marupok, ngunit ginawa ng may pagmamahal. Ang paghawak sa laruan ay nagdulot ng isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Pagsisisi. Ang pagsisisi
ay isang halimaw na dahan-dahang kumakain sa kanya. Hindi na siya makatulog ng maayos. Ang mga salitang binitiwan niya kay Hiraya noong gabing iyon ay paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Bawat isa ay isang latigo na humahampas sa kanyang konsensya. Dinala niya ang laruan sa kanyang opisina. Habang tinititigan niya ito, ang kanyang mga mata ay napadako sa brown na envelope na nakapatong pa rin sa kanyang mesa, ang ebidensya ni Dr. Alcaraz. Mula noong gabing iyon, hindi niya pa ito binubuksan. Ayaw niya. Takot siya. Ngunit ngayon, dahil sa isang hindi maipaliwanag na puwersa, kinuha niya ito. Sa loob ay may ilang piraso ng papel, mga pekeng police report, isang artikulo mula sa isang maliit na lokal na dyaryo na halatang halata ang pagka-edit. Ang kasaysayan ng panloloko ay isang kasinungalingan, isang napakababaw at napakadaling gawing kasinungalingan. Ngunit may isang bagay sa ilalim ng mga papel na iyon na hindi kasinungalingan. Isang maliit na piraso ng papel na marahil ay aksidenteng nahulog at naisama sa envelope. Ito ay isang resibo. Isang resibo para sa isang neurotoxin blocker. Isang gamot na ginagamit bilang antidote sa ilang partikular na uri ng lason na mabilis na nawawala sa sistema. Ang petsa sa resibo, ang araw bago kinumbulsyon si Sinag, at ang pangalan ng doktor sa reseta, Dr. Ricardo Alcaraz. Nanlamig ang buong katawan ni Gideon. Bakit bibili si Alcaraz ng antidote bago pa man malaso ng pasyente? Maliban na lang kung siya mismo ang nagplano ng pagkalason. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng napakalakas. Ang kumbulsyon, ang adverse reaction, ang lahat ay isang palabas, isang napakagaling na pag-arte para paalisin si Hiraya, para sirain ang namumuong pag-asa, para maibalik ang kontrol sa kanya. Hindi, bulong ni Gideon sa kanyang sarili. Ngunit habang inaalala niya ang lahat, ang biglaang pagdating ng doktor, ang pagtatanong nito tungkol kay Hiraya, ang perpektong tiyempo ng lahat, ang lahat ay nagkaroon ng isang nakakatakot na saysay. Ang pagsisisi ay naging galit, isang nag-aalab na galit na nakadirekta hindi kay Hiraya, kundi sa kanyang sarili, sa kanyang katangahan, sa kanyang pagkabulag. Mabilis siyang umupo sa harap ng kanyang computer. Kung kaya ni Alcaraz na gumawa ng pekeng ebidensya, kaya rin niyang maghanap ng totoong ebidensya. Gamit ang kanyang kaalaman sa negosyo at koneksyon, sinimulan niyang mag-imbestiga. Pharmacorp, Dr. Ricardo Alcaraz, Hiraya Manalastas. Hindi nagtagal, lumabas ang katotohanan, mas masahol pa kaysa sa kanyang inaasahan. Natuklasan niya ang totoong kaso ng pamilya Manalastas laban sa Pharmacorp. Isang kaso na ibinasura dahil sa kakulangan ng pondo at impluensya. Nakita niya ang pangalan ni Dr. Alcaraz bilang isa sa mga bayarang consultant ng Pharmacorp, ang ekspertong tumestigo laban sa lunas ng lola ni Hiraya. At ang pinakamasakit sa lahat, natagpuan niya ang orihinal na diagnosis ni Sinag na nakatago sa isang lumang file ng ospital bago pa man ito hawakan ni Alcaraz. Ang nakasulat doon ay hindi profound congenital hearing loss. Ang nakasulat ay Auditory Neuropathy Spectrum Disorder. Isang bihirang kondisyon kung saan ang tainga ay gumagana, ngunit ang signal papuntang utak ay nagkakagulo. Isang kondisyon na hindi nangangailangan ng operasyon, kundi ng tamang uri ng stimulation para sanayin ang utak na bigyang kahulugan ng tunog. Isang kondisyon na maaaring magkaroon ng lunas. Si Alcaraz ay nagsinungaling mula pa sa simula. Ginawa niyang isang panghabambuhay na pinagkakakitaan ng anak niya. Pinipigilan ang anumang tunay na paggaling para patuloy siyang makakubra ng milyon-milyon para sa mga walang kwentang eksperimental na gamot. Ibinagsak ni Gideon ang kanyang kamao sa mesa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Ang sakit ng pagtataksil ay halos magpaguhos sa kanya.
ngunit walang oras para doon. Isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Si Hiraya, nakatayo sa gitna ng ulan, ang mukha ay basang-basa ng luha. Habang siya'y walang awa niyang itinaboy. Anong nagawa ko? Bulong niya. Ang boses ay puno ng pait. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Tumayo siya. Kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Wala siyang pakialam kung anong oras na. Wala siyang pakialam kung gaano kalayo. May isang bagay lang siyang kailangang gawin. Kailangan niyang hanapin si Hiraya. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang subukang buuin muli ang tiwalang winasak niya. Habang mabilis siyang naglalakad palabas ng mansyon, napahinto siya sa tapat ng silid ni Sinag. Nakita niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog, hawak-hawak ang ibong gawa sa dahon ng niyog. Babalik kami agad, anak, bulong niya. Ibabalik ko siya sa'yo. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito sa dilim ng gabi. Ang destinasyon, Baryo Kalinaw. At sa kanyang puso, isang panalangin. Sana'y hindi pa huli ang lahat. Ang mahabang biyahe ni Gideon ay natapos sa isang maliit na baryo na tila hindi pa nararating ng pagmamadali ng syudad. Ang hangin sa Baryo Kalinaw ay sariwa, may amoy ng basang lupa at ng mga bulaklak na hindi niya kailanman naamoy sa Villa Amihan. Ang mga bahay ay simple, gawa sa kawayan at pawid, at ang mga taong nadaraanan niya ay nagbibigay sa kanya ng isang matamis na ngiti. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay tila isang dayuhan sa paraisong yon. Nagtanong siya sa isang matandang nagwawalis sa bakuran. Magandang umaga po. Hinahanap ko po sana ang pamilya Manalastas. Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay mapanuri. Sino po sila sa kanila? Si Hiraya po, sagot ni Gideon. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Ano ang kailangan mo sa kanya? Tanong muli ng matanda na para bang isang bantay. Kailangan ko po siyang makausap. Kailangan ko pong humingi ng tawad. Ang sinseridad sa boses ni Gideon ay sapat na marahil. Itinuro ng matanda ang isang maliit na bahay kubo sa dulo ng daan na napapalibutan ng mga halaman at bulaklak. Nanginginig ang mga tuhod ni Gideon habang naglalakad siya palapit. Doon, sa munting hardin sa harap ng bahay, nakita niya si Hiraya. Nakaluhod ito, abala sa pag-aalaga ng mga tanim na herbal. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple. Ang parehong mga kamay na hinaplos niya sa ilalim ng liwanag ng buwan ay ngayoy abala sa pagbubungkal ng lupa. Nang maramdaman niya ang kanyang presensya, dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang mga mata ni Hiraya ay nanlaki sa gulat na mabilis na napalitan ng sakit. Agad siyang tumayo, na para bang isang sugatang usa na handang tumakbo. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito. Ang boses ay malamig at may pader na nakaharang. Hiraya, sabi ni Gideon, humakbang palapit, ngunit huminto. Nang makita niyang umatras din ito. Pakiusap, pakinggan mo ako. Wala na tayong dapat pag-usapan, matigas niyang sabi, bagamat nakita ni Gideon ang panginginig ng kanyang mga labi. Umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako napapakinggan. Pagpupumilit ni Gideon, inilabas niya mula sa kanyang sasakyan ang isang folder. Ang ebidensya. Nagsinungaling si Alcaraz, Hiraya, sa lahat ng bagay. Ipinakita niya rito ang lahat. Ang pekeng police report, ang resibo para sa antidote, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang orihinal na diagnosis ni Sinag. Ipinaliwanag niya ang bawat detalye ng panloloko ng kasakiman ng doktor, ng koneksyon nito sa Pharmacorp. Nabulag ako, Hiraya, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag na sa pagsisisi. Nabulag ako sa takot at sa aking kayabangan. Masyado akong nagtiwala sa pera at sa siyensya. Hindi ko nakita ang katotohanan na nasa harapan ko na.
Ang katotohanan na ikaw lang ang nakakita. Hindi nagsalita si Hiraya, ngunit ang pader sa kanyang mga mata ay unti-unting gumuho habang nakikinig siya. Ang mga salitang sinabi ko sa'yo, ang bawat isa sa kanila ay isang lason na ngayon ay unti-unti akong pinapatay. Pagpapatuloy ni Gideon, lumuhod siya sa lupa. Sa harap ni Hiraya, wala nang pakialam sa mamahalin niyang pantalon na nababasa ng lupa. Patawarin mo ako, hindi para sa akin, kundi para kay Sinag. Hinahanap ka niya, Hiraya. Mula nang umalis ka, nawala na rin ang liwanag sa mga mata niya. Hawak-hawak niya gabi-gabi ang ibong ginawa mo. Ikaw ang kailangan niya. Ako, kailangan kita. Ang huling mga salita ay isang bulong, isang pag-amin na winasak ang lahat ng natitirang pader ni Hiraya. Ang mga luha ay bumagsak mula sa kanyang mga mata. Mga luha hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-unawa. Tinulungan niyang tumayo si Gideon. Tinitigan niya ito sa mata at sa wakas ay nagsalita. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay dahil ang isang tao ay karapat-dapat dito. Ibinibigay ito dahil ang isang tao ay nangangailangan nito. Ngumiti siya sa gitna ng kanyang mga luha. Tara na, uwi na tayo. Confrontation scene. Kinabukasan, ang opisina ni Dr. Alcaraz ay tila isang teatro para sa huling akto. Ang doktor, na walang kamalay-malay, ay magiliw na tinanggap si Gideon. Gideon, mabutit na padaan ka. Mayroon akong bagong... Ang mga salita niya ay natigil nang makita niya ang taong nakatayo sa likuran ni Gideon, si Hiraya. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Tanong ni Sinia. Ang kanyang nangiti ay biglang naglaho. Nandito siya para pakinggan ang lahat ng kasinungalingan mo. Malamig na sabi ni Gideon. Ibinagsak niya sa mesa ang lahat ng ebidensya. Auditory neuropathy spectrum disorder, Ricardo. Iyon ang totoong kondisyon ng anak ko. Hindi mo ba akalain na malalaman ko? Namutla si Dr. Alcaraz. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Talaga? Sabat ni Hiraya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Kung paanong hindi mo rin alam na ang Pharmacorp ang kumuha sa'yo para idiin ang lunas ng lola ko? Para sirain ang aming pamilya? Tapos na ang laro mo, Ricardo, sabi ni Gideon habang binubuksan niya ang pinto ng opisina. Sa labas ay nakatayo ang 2 pulis at isang kinatawan mula sa medical board. Lahat ng ginawa mo sa anak ko at sa pamilya ni Hiraya, pagbabayaran mo. Ang aroganteng doktor ay natunaw sa isang nanginginig na duwag. Habang kinukuha siya ng mga pulis, ang huli niyang nakita ay ang nagkakaisang tindig ni Gideon at Hiraya, isang testamento ng katotohanang laging mananaig. Epilogue, The Healing. Lumipas ang mga buwan. Ang Villa Amihan ay hindi na isang malamig na mansyon. Ito ay naging isang tahanan. Ang mga bintana ay laging bukas. Pinapapasok ang sinag ng araw at ang tunog ng hangin. Ang amoy ng mga halamang gamot na pinapakuluan ni Hiraya ay naging pabango ng buong bahay. Si Gideon ay hindi na ang malayong ama. Kasama na siya sa bawat therapy ni Sinag. Isang therapy na hindi na binubuo ng mga makina, kundi ng mga himig, ng mga haplos, at ng walang katapusang pasensya. Magkakasama silang nagtatanim sa hardin, naglalaro, at tumatawa. Ang pader sa pagitan nilang mag-ama ay tuluyan ng gumuho. Si Sinag ay nagbago. Ang kanyang mga mata ay puno na ng buhay. Nakikipaglaro na siya, ngumingiti, at tumutugon sa mga vibration ng musika. Ang kanyang mundo ay hindi na isang kulungan. Isang hapon, habang sila'y magkakasamang nakaupo sa hardin at pinapanood ang paglipad ng mga ibon, isang munting himala ang naganap. Isang ibon ang dumapo sa isang sanga malapit sa kanila at humuni ng malakas. Tinitigan ito ni Sinag. Ang kanyang ulo ay nakatagilid. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin
kay Hiraya na nakangiting nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay kay Gideon na may mga luhang namumuo sa mga mata. Ibinuka ni Sinag ang kanyang bibig. Walang tunog na lumabas sa una. Ngunit sinubukan niya ulit. Ang kanyang buong pagkatao ay nakatuon sa pagsisikap na yon. At sa wakas, sa gitna ng payapang hapon, isang tunog ang narinig. Mahina, ngunit malinaw. Sabi niya, nakatingin kay Hiraya. Napahigbi si Hiraya, tinakpan ang kanyang bibig. Tumingin ang bata kay Gideon. Pa! Hindi na napigilan ni Gideon ang kanyang mga luha. Bumagsak ito sa kanyang mga pisngi. At sa huli, tiningnan ni Sinag silang dalawa. At ang huling salita ay isang buong pangalan ng pag-ibig at pagtanggap. Hindi na nila kailangan ng iba pang salita. Niyakap ni Gideon ang kanyang mag-ina. Isiniksik ang kanilang mga ulo sa kanyang dibdib. Isang pamilyang winasak ng kasinungalingan at takot. Ngunit muling binuo ng pagpapatawad, pananampalataya, at isang pag-ibig na kayang marinig kahit ng pinakatahimik na puso. Ang tunay na himig ng kanilang mga puso ay sa wakas natagpuan na. At dito po nagtatapos ang kwento ng paghilom at pag-ibig nina Hiraya, Gideon, at ng munting si Sinag. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Isang karangalan ang maging bahagi ng inyong mga hapon at gabi, ang maging tinig na naghatid sa inyo ng kwentong ito. Sa totoo lang, habang hinahabi ko ang kwento ni Hiraya at Gideon, maging ako man ay dinala sa isang roller coaster ng emosyon. Naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga pasanin, ang kilig sa kanilang mga tagpo, at ang tagumpay sa kanilang mga puso. Bawat salita ay isinulat nang may pag-asang sana'y maramdaman ninyo ang parehong init at inspirasyon na naramdaman ko. Ang kwentong ito ay isang paalala para sa ating lahat. Isang paalala na ang pinakamalaking himala ay hindi laging nakikita sa mga malalaking bagay, kundi sa simpleng pagtitiwala, sa lakas ng pagpapatawad, at sa pag-asang hindi kailanman bumibitaw. Ito rin ay isang pagpupugay sa tahimik na lakas na taglay ng bawat isa sa atin. Ang lakas na magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat kwento ninyo ay karugtong na ng kwentong ito. Muli, ako po ang inyong tagapagkwento. Laging umaasa na sa bawat pagtatapos ay may bagong simula. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong paglalakbay ng puso.